palugod natin ang Ama. Ano pa ang mababasa natin dito sa Gawa 20:24 to 27? Pong nasusulat, tatapat hindi ko minamahal ang aking buhay na waring sa akin ay mahalaga. Maganap ko lamang ang aking katungkulan at ang ministeryong tinanggap ko sa Panginoong Hesus na magpatotoo ng ebanghelyo ng biyaya ng Diyos. At ngayon, narito, nalalaman ko na kayong lahat na aking nilibot na pinangaralan ng kaharian ay hindi na ninyo muling makikita pa ang aking mukha. Kaya nga, pinatotohanan ko sa inyo sa araw na ito na ako'y malinis sa dugo ng lahat ng mga tao, sapagkat hindi ko ikinait ang pagsasaysay sa inyo ng buong kapasyahan ng Diyos. Yan, 24 to 27. But I don't place any value on my life. If only I can finish my race and the ministry that I received from the Lord Jesus of testifying to the gospel of God's grace. Now I know that none of you among whom I traveled preaching about the kingdom will ever see my face again. I therefore declare to you today that I'm not responsible for the blood of any of you. Yan, sabi nga ni Pablo, parang mapulugod ng Diyos talagang hindi na niya minahal ang kanyang sarili, matupad lamang niya ang kalooban ng Diyos. Sabi niya, datapat hindi ko minamahal ang aking buhay na waring sa akin ay mahalaga. Maganap ko lamang ang aking katungkulan at ang ministeryong tinanggap ko sa Panginoong Hesus na magpatotoo ng ebanghelyo ng biyaya ng Diyos o biyaya mula sa Ama. At ngayon, narito, nalalaman ko na kayong lahat na aking nilibot na pinangaralan ng kaharian ay hindi na niyo muling makikita pa ang aking mukha. So buhay pa siya, sinabi na niya, anytime baka mawala ako at hindi ko na kayo makita, hindi na niyo muling makikita pa ang aking mukha. Kaya nga sabi niya, bago ako umalis, pinatotohanan ko ito sa inyo sa araw na ito na ako'y malinis sa dugo ng lahat ng mga tao. So wala siyang iniintinding pagkukulang sa kanyang pagtuturo. Ibig sabihin, sapagkat hindi ko ikinait ang pagsasaysay sa inyo ng buong kapasyahan ng Diyos. So ang isang itinuro nating katangi-tangi ngayong araw nito, yung bautismo sa tubig, hindi na kailangan. Pinaaalis na ng Diyos noon pa. Kaya kung isinasagawa mo sa ngayon, hanggang ngayon yan, at itinuturo pa, kasalanan na yung maituturo ng Brother Maverick. Tama po. Kaya sabi niya, sapagkat hindi ko ikinait ang pagsasaysay sa inyo ng buong kapasyahan ng Diyos. Wala nang ikinait, Brother Maverick, Brother Mavin. Kaya wala siyang iniisip na cargo de konsensya sa atin. Yan ang mahalaga. Kahit tayo, pag tayo nagtuturo, wala tayong iniisip na cargo de konsensya. Kasi binabasa lang natin itong ating tinuturo. Tama po. Hindi naman ang gagaling sa ating sarili ito. Binabasa lang natin. Oo. Ano pa ang mababasa sa ikalawang Timoteo, chapter 4, 1-4? 2 Timothy. Pong nasusulat, ipinagbibilin ko sa iyo sa paningin ng Diyos at ni Kristo Jesus na siyang huhukom sa mga buhay at sa mga patay sa pamamagitan ng kanyang pagpapakita at sa kanyang kaharian. Ipangaral mo ang salita. Magsikap ka sa kapanahunan at sa di kapanahunan. Sumawata ka, sumaway ka. Mangaral ka ng may buong pagpapahinuhod at pagtuturo. Sapagkat darating ang panahon na hindi nila titiisin ang magaling na aral, kundi pagkakaroon nila ng katin ng kainga, ay magsisipagbunton sila ng kanilang sarili ng mga gurong ayon sa kanilang sariling mga masasamang pita, at ihiwalay sa katotohanan ang kanilang mga tainga at ibabaling sa katha. Yan. Sa English, 1-4. The presence of God and the Messiah Jesus, who is going to judge those who are living and those who are dead, and in view of His appearing in His kingdom, I solemnly appeal to you to proclaim the message. Be ready to do this, whether or not the time is convenient. Refute
warn, and encourage with the utmost patience when you teach. For the time will come when people will not tolerate healthy doctrine, but with itching ears will surround themselves with teachers who cater to their people's own desires. They will refuse to listen to the truth and will turn to myths. Yeah. Sabi ni Pablo kay Timoteo, si Timoteo kasi isang produkto ng kanyang pangangaral, natuto. Para bang kami, Opo. ako yung nagsimula, Mhm. no, natuto rin naman ako sa Tama iba, po. no? Opo. Tapos si Brad Maverick natuto. Ito Opo. namang sumunod din si Brad Marvin. Opo. Susunod na rin si Brad Mark. No? Opo. Sunod-sunod yan. Siyempre, lahat tayo tumatanda. Ako yung pinakamatanda. Hindi naman natin masasabi. Ganun. Opo. Pero matagal pa yan. Dapat nag-iingat na lang tayo. No? Tama. Yes. Etong sabi ni Pablo sa kay Timoteo, ipinagbibilin ko sa iyo sa paningin ng Diyos at ni Jesus, Kristo Jesus, na siyang hukom sa mga buhay at sa mga patay sa pamamagitan ng kanyang pagpapakita at sa kanyang kaharian. Yun. So ito yung sa pagbabalik ni Kristo. Sa kanyang pagpapakita, pagbabalik. Ang bilin ni Pablo kay Timoteo, ipangaral mo ang salita. Ayun. Ito yung salita ng Diyos nasa Tama. Biblia. Tama. Magsikap ka sa kapanahunan at sa di kapanahunan. Ibig sabihin, pwede nating ituro yung mga turong para sa napapanahon ngayon at kahit nasa nakaraang panahon bilang papaalala at sumaway ka doon sa mga maling aral, sawatahin mo, mangaral ka na may buong pagpapahinuhod at pagtuturo Opo. na may tiyaga. Tama. Sapagkat darating ang panahon na hindi nila titiisin ang magaling na aral. Marami po kahit ngayon, hindi na tinitiis yung magaling na aral. Dito na kami. Okay, Oo. dito. Masaya rito. Dito na kami Masaya. nagising. Bukas ikay, piyesta rito. Ayan, masaya yan. Kayo ikaw, wala. Oo. Ganun. Yes, Di- Kaya lang ikaw, umiiwas ka sa prosesyon. Doon ka dumaan sa... traffic. Kaya nga darating ang panahon na hindi na nila titiisin ang magaling na aral. Kasi masarap yung nakagisnan eh. Tama. Kundi pagkakaroon nila ng katinang tainga ay magsisipagbunton sila sa kanilang sarili ng mga gurong ayon sa kanilang sariling masasamang pita. So doon sila makikinig na sa mga guro, mga pastor na ayon sa kanilang hilig yung itinuturo. Tama. Dito pala ikaw pwede dalawa asawa. Opo. Pero may kang sabihin sa ano ko. Kahit na lang ikaw. Oo. Ganun mayroon talagang ganang maluluwag eh. Oo. At ihiwalay sa katotohanan ang kanilang mga tainga at ibabaling sa katang. So ano yung mga katang na nakagisna natin? May duwende ka, yan ang kapupunta rin. Dito ikaw, may kapro. Ganun. Mga ano yun, meat. Myth, Ano pang mababasa sa 5 to 7? Pang nasusulat. Ngunit ikaw ay magpigil sa lahat ng mga bagay. Magtiis ka ng may kahirapan. Gawin mo ang gawa ng ebanghelista. Ganapin mo ang mga iyong ministeryo. Sapagkat ako'y iniaalay na at ang panahon ng aking pagpanaw ay dumating na. Nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka. Natapos ko ang aking takbo. Iningatan ko ang pananampalataya. Ayun. Yan, 5 5 to 7. But you must be clear-headed about everything. Endure suffering. Do the work of an evangelist. Devote yourself completely to your ministry. I am already being poured out as an offering, and the time for my departure has come. I have fought the good fight. I have completed the race. I have kept the faith. So, paalala uli ni Pablo kay Timoteo, magpigil ka sa lahat ng mga bagay. Magtiis ka ng mga kahirapan. Dadanas kasi tayo yan eh. Tama. Gawin mo ang gawa ng ebanghelista. Oo. So, tama-tama sa ating samahan Malolos Christian Fellowship and Evangelism Foundation Opo. Incorporated. Tama. Yan, gawin mo ang gawa ng ebanghelista, ganapin mo ang iyong ministeryo. Yun. So tayo may kanya-kanyang ministeryo. Siyempre may kanya-kanya tayong gawa. Doon tayo hatulan. Sapagkat ako'y inialay na, ibig sabihin malapit na siyang mamahalang si Pablo. Opo. At ang panahon ng aking pagpanaw ay dumadating na.